Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Makakuwa itinilaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang bagong interim chief minister kapalit ni outgoing Alhaj Murad Ibrahim. Bandera Headlines. Ilang opisyal ng BARM government nagpahayag ng kanilang pagsuporta at mga ilang reaksyon sa pag-upo ng bagong BARM chief minister. Bandera Headlines. Karagdagang pwersa mula sa hanay ng Philippine Marines sa pagtutok at pagpapanatili ng seguridad sa Cotabato City dumating na. Bandera Headlines. Hidwaan sa panig ni Commander Delta ng Task Force Salam at ilang pamilya mula sa Balabagan, Lanao del Sur, tinuldukan na ng isang Rido settlement. Bandera Headlines. Drug den nabuwag sa operasyon ng PIDEA BARM. Higit nasa 10 gramo ng pinaniniwalaang droga nasabat sa operasyon sa Basilan, Lamitan City. Bandera Headlines. Negosyante panibagong biktima ng kaso ng pamamaril sa Coronadal City. Bandera Headlines. Cotabato City Health Office pinag-iingat ang publiko sa banta ng chickenpox. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang gabi mga kabandera, araw po tayo ngayon ng Lunes, ika-10 sa buwan ng Marso 2025. Napapanood sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable at napapakinggan sa dial ng inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM at napapanood sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita sa Bino Heverola at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita, umupo na bilang bagong Bangsamoro Chief Minister si Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Makakuwa matapos i-appoint ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong ika-siyam sa buwan ng Marso, araw ng Linggo. Sa pagtutok ni Yani Abdul Rasid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Bago na ang interim chief minister ng pamahalaan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ito ay matapos na i-appoint ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si OIC Governor Abdul Rauf Makakuwa ng Maguindanao del Norte sa posisyon kapalit kay outgoing interim chief minister Alhaj Murad Ibrahim. Kinumpirma mismo ng Bangsamoro government ang appointment ni Makakuwa makaraang matanggap ang appointment nito mula sa Malacanang na lagda mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Makakuwa ay ang kasalukuyang OIC Governor ng Maguindanao del Norte at mababakante na nito ang kanyang posisyon dahil siya na ang bagong interim chief minister ng BARMM.
Ayon kay BARM spokesperson Mohd Asnin Pendatun, wina-welcome ng Bangsamoro government ang bagong talagang interim chief minister sa katauhan ni Makakua at nangako na susuportahan ang liderato nito. Ngunit sa kabila nito, umani naman ng iba't ibang komento at reaksyon ang biglaang pagpapalit ng interim chief minister ng BARM mula sa social media at iba pang personalidad. Mayroong mga natuwa, mayroong mga nalungkot at mayroong mga nagalit. Ngunit sa kabila nito, sinabi ni spokesperson Asnin Pendatun na iwasan ang pagpapakalat ng mga maling interpretasyon sa pagbabago ng liderato ng BARM at isipin na lamang na ang importante ay Moro Islamic Liberation Front o MILF-led pa rin ang kasalukuyang namamahala sa BARM dahil si Makakua ay MILF Chief of Staff din at siya rin ang Secretary General ng partido ng MILF na United Bangsamoro Justice Party o UBJP. The Bangsamoro government officially confirms yung appointment ng ating pong incoming interim chief minister, Honorable Abdul Rauf Makakua, at kapalit noong pong ating outgoing interim chief minister, Honorable Ahod Alhaj Murad Ibrahim. So we officially confirm na meron na ho tayo natanggap na official document towards this end. There had been several consultations, meetings, tsaka mga backdoor discussions na rin patungkol po dito in various levels. But at the end of the day, yung pong appointment ng ating pong chief minister and members of the parliament for that matter rests within the powers of the President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So ang meron po tayo ay yung pong appointment. Ang kasunod po niyan is yung oath of office at yung actual na day ng assumption niya to the office for his due responsibility. So wala pa po tayong exact date. Yan po yung isa sa mga dapat po nating antabayanan. At but from the information that we got, this will be done soon. So hintayin lang po natin yung exact dates kung kailan po ito officially ay mangyayari. Wala pa ho, but in the coming days magkakaroon po tayo ng fixed date patungkol dyan at we will make the formal announcement for the guidance and information po ng ating po publiko. He is still a member of the parliament. Ang natanggal lang naman po is yung pong mabigat na role bilang interim chief minister. But this development actually would also allow yung ating pong outgoing chief minister Alhaj Murad Ibrahim na pangunahan at mag-focus yung preparations for the first parliamentary elections na gaganapin po this October. Him being the chairman of the Moro Islamic Liberation Front and president ng political party of the said organization. On our part, we also welcome and we look forward dun sa leadership ng ating pong incoming chief minister, Honorable Abdul Rauf Makakua, at yung pong trust and confidence ng Presidente upon him. Of course, yan po ay pinangangahalagan niya at makakaasa ko tayo and we expect ito po ay kanyang gagampanan yung bagong role niya as the interim chief minister of the BARM to the extent na kakayanin. At alinsunod na rin doon sa panawagan din lagi ng ating pong leader in the Bangsamoro na yung pagserbisyo sa BARM with pure hearts and sincere intention. So we expect meron pong continuation ng ganito pong brand, ganito pong tradition ng pagserbisyo. The Chief Minister has the power to organize his cabinet. So ibig sabihin, Bandera Live Report. Samantala, si Alhaj Murad Ibrahim ay nananatili pa ring miyembro ng Parlamento o Bangsamoro Transition Authority matapos italaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kapalit kay MP Jamil Makakua na anak ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Sa ngayon, wala pang eksaktong schedule kung kailan magkakaroon ng oath-taking ang mga bagong talaga at kung kailan ito uupo sa Bangsamoro government. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rasid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition.
Kaugnay pa rin sa balitang yan, ilang opisyal ng BARM government nagpayag ng kanilang pagsuporta at mga ilang reaksyon sa pag-upo ng bagong BARM Chief Minister sa pagtutok ni Yani Abdul Rashid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Ikinatuwa ni Minister of Interior and Local Government Minister at BTA Floor Leader Attorney Shah Ilayha Dumama Alba ang pagkakatalaga kay Maguindanao Governor Abdul Rauf Makakua bilang bagong interim chief minister ng Bangsamoro Government. Ayon sa kanya, marami nang napagdaan ng leadership role si Makakua kung kaya't nakakatiyakan niya ang Bangsamoro people na mapamumunuan nito ng maayos ang BARMM. Sinisiguro naman ni Attorney Shah Ilayha Dumama Alba na susuportahan ng BARM ang magiging liderato ni Makakua para sa Bangsamoro people. I have not been given the authority to talk about it, and I think meron pong ilalabas na official statement, but of course my personal perspective is that we are happy with the appointment by Malacanang of a new chief minister at hindi naman po bago sa serbisyo si new chief minister Abdul Rauf Makakua. Marami na po siyang napagdaanan na leadership roles, kasama na yung provincial governor ng Maguindanao del Norte, naging senior minister siya ng BARM, naging MENRE minister siya, naging MPW minister siya. So I'm sure na there's no challenge, especially since being a chief minister, na hindi niya kayang ungusan. So we will be here to support him, susuportahan natin siya. And those 5 po na appointed MP po na inilabas po ngayon? Yes, I just saw it on the news, no? So hindi pa ako makakomment doon kasi hindi pa din siya formally transmitted. I'm sure pag tiningnan mo kasi yung appointment, nakasulat 1 of 2. So marami pa yan. So mukhang ayaw natin ng mga surprises. Gusto natin makita siya ng buo before tayo mag-comment. Bandera Live Report. Samantala sa Facebook post ni former Armed Legislative Assembly Samira Gutok, hiningian nito ng reaksyon si MP Abdullah Commander Bravo Macapaar hinggil sa pagkakatalaga kay Governor Abdul Rauf Makakua bilang bagong interim chief minister ng BARMM. Ayon kay Macapaar, kung ano ang desisyon ng liderato ng Moro Islamic Liberation Front ay iyon ang kanilang susundin. Bandera Live Report. Hi Philippines, one of the most respected Bangsamoro personalities after the very big headline last night, Sir Commander, Honorable Member, Sir of Parliament, Sir Bravo. Anong reaction niyo po sa pag-a-appoint ng acting interim CM, Chief Minister sa BARM, na si Sir Murad ay kilalang-kilala sa world bilang inyong BARM Minister, Sir Chief? Alhamdulillah, Assalamualaikum. Hindi po kami mag-react dahil sila po ang aming mga leader. Yeah. Sila na po ang bahala mag-usap ang ating gobyerno ng ating Republika ng Pilipinas. Bangsamoro Islamic Armed Forces Chairman siya. Bangsamoro Islamic Armed Forces and Moro Islamic Si Liberation. Sir Sammy Gumbar. So si Sir Sammy is also organic sa buong, ano po, di ba, MILF, Sir, organization. Siya po ang aming Chief of Staff, Bangsamoro Islamic Armed Forces. Ang aming chairman rin ng MILF, Alhaj Murad Ibrahim Isa. Allahu Akbar. So hindi yan disunited, sir. So yan ay hindi natakot kasi yung iba, sir, na baka daw magamit yung factionalism na yan. Allahu Akbar. So there is none. There is none. Okay, Allahu Akbar. Samantala, bumuhos rin ng pagbati ng iba't ibang personalidad, kabilang na ang mga members of the parliament, BARM governors, mayors at iba pang opisyal sa pagkakatalaga Governor Abdul Rauf Makakua bilang bagong interim chief minister ng BARMM. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rashid, Basta Balita, ibandera mo. Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, sa layunin na mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa nalalapit na halalang 2025, karagdagang bilang mula sa hanay o pwersa ng Philippine Marines dumating na sa Cotabato City sa pagtutok ni Yani Abdul Rashid. Kabanderang Yani, ibandera mo.
Bandera Live Report. Dumating na sa Cotabato City noong araw ng Sabado, March 8, ang dalawang company o humigit kumulang 200 na tauhan ng Philippine Marines mula sa Marine Battalion Landing Team 6 o MBLT-6. Ayon kay 6th Infantry Division at Joint Task Force Central Spokesperson Lieutenant Colonel Roden Orbon, sila ay magsisilbing karagdagang puwersa para tumutok sa seguridad sa area ng Joint Task Force Central habang papalapit na ang halalan sa May 12, 2025. Maaari anyang italaga ang mga ito sa mga areas ng Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Cotabato City at Special Geographic Areas at nakadepende pa umano kung ilan ang bilang ng mga tauhan na itatalaga sa security condition ng isang lugar. Yung mga nababalita natin sa social media, no, may kanina lang merong dumating dyan sa Awang Airport na isang batalyon ng Philippine Marines, yung ating Marine Battalion Landing Team 6. More or less 200 yung sundalo na sakay dyan at itong grupo na ito, itong isang batalyon na ito ng Marines ay tutulong sa Joint Task Force Central o sa 6th Infantry Campilan Division sa during election period. Hindi pa natin masabi kung ilan dito yung i-augment natin sa Cotabato City o sa Maguindanao del Sur o Maguindanao del Norte. But definitely merong portion dito na mapupunta sa Cotabato City para i-augment yung ating mga PNP at yung current military forces natin dito sa Cotabato City. Tapos yung iba dyan sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at siguro maaari din dito sa gawin ng SGA. Basta yung deployment po nito para sa buong Joint Task Force Central sa 6ID. Ito yung magpe-perform ng mga security related operations and missions ng 6ID na may kinalaman sa election period. Ulitin ko, hindi pa natin alam kung ilang figures yung dadalhin sa Cotabato City, sa Maguindanao del Norte at kung saang lugar pa yan. Pero ang magiging basis naman yan ay yung security assessment. So it will vary, no? Yung dami ng additional forces mula rito sa MBLT-6 na idadagdag natin kunwari sa Cotabato City or sa Maguindanao provinces magdidepende dun sa current security condition sa area. So from time to time naman ini-evaluate naman natin yan. Ini-evaluate yan ng PNP at ng AFP at may mga joint evaluations din na ginagamit o ginagawa yung ating PNP, particular yung PROBAR at saka yung 6ID o Joint Task Force Central to determine yung security assessment ng area. So yun yung gagawin nating basis kung ilan specifically yung idadagdag natin sa o i-augment natin sa Cotabato City, Maguindanao del Norte and other areas. Oo, yung deployment ng mga ito nitong MBLT-5, isang batalyon ito, primarily for security para sa ating election period. Yun yung primary mission ng mga ito. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, hidwaan sa pagitan o panig ni Commander Delta ng Task Force Salam at ilang angkan sa Balabagan, Lanao del Sur, tinuldukan na sa isang reload settlement. Sa pagbabalita ni Yani Abdul Rasid, Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Pinangunahan ni Lanao del Sur Governor Alonto Bombit Adyong at 64th Infantry Battalion ng 1st Infantry Division ang isa sa pinakamalaking redo settlement o pagkakasundo ng pamilya mula sa lalawigan ng Lanao del Sur noong araw ng Linggo, March 9. Ang redo settlement and reconciliation ay sa pagitan ni Commander Delta ng Task Force Salam at ilang pamilya mula sa Barangay Kalilangan at Barangay Lalabuan sa bayan ng Balabagan, Lanao del Sur.
Sur. Ang reduced settlement ay ang simbolo ng pagtuldok sa matagal nang hindi pagkakaunawaan ng mga nasabing grupo dahil ilang buhay na rin anya o anila ang nawala dahil sa kanilang hindi pagkakasundo. Ang pagkakasundo ng nasabing grupo ay naging posible dahil sa pagsisikap ni Kapatagan Mayor Raida Maglangit, Vice Mayor Edna Ogca Benito at ilang mga sultan at ustads ng nasabing probinsya. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rasid, Basta Balita, Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, 55 taong gulang na lalaki biktima ng pamamaril sa lungsod ng Cotabato. Ang detalye ihahatid ni Riza Kamid, Kabanderang Riza, Ibandera mo. Bandera Live Report. Isang lalaki ang biktima ng pamamaril ngayong araw ng Lunes, March 10 sa Barangay Rosa Heights 5, Cotabato City. Sa impormasyon mula kay City PNP Director Police Colonel Jeben Bongkayaw, kinilala ang biktima na si Najer Hajirul, 55 years old, na residente ng 5th Street, Purok Katarungan, Barangay Rosa Heights 5, Cotabato City. Lumalabas sa investigasyon na habang naglalakad ang biktima sa nasabing lugar ay wala itong habas na pinagbabaril ng suspect. Agad naman na isugod sa pinakamalapit na ospital ang biktima para sa paunang lunas. Iniimbestigahan na ngayon ng PNP ang insidente upang matukoy ang suspect at motibo sa krimen. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Riza Kamid, Basta Balita, Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, na buwag ng PIDEA Bomb ang isang drug den sa isinagawang bypass operation sa Pamaran Village, Purok Digong, Barangay Malinis, Damitan City, Basilan. Nitong lamang ikapito sa buwan ng Marso, kung saan naaresto ang operator nito kasama ang 5 pang individual. Ang operasyon ay isinagawa sa pamamagitan ng pinagsamang pwersa ng PIDEA Bomb, Basilan Provincial Office, Damitan City Police Station at ng 8th Infantry Battalion at iba pang law enforcement sa nasabing syudad. Nasamsam o nakumpiska sa nasabing operasyon ang nasa 22 piraso o pakete na pinaghihinalang naglalaman ng droga na may tinatayang bigat na abot sa 12 gramo na nagkakahalaga ng 81,600 pesos. Kasama rin nabawi ang bypass money at iba pang drug paraphernalia. Ang mga naarestong suspect ay kinilalang sina alias Popoy, 34 na taong gulang, isang drug operator alias Dotong, 45 taong gulang at iba pang mga kasamahan nito. Ang mga suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, babaeng negosyante panibagong biktima ng riding in tandem sa kaso ng pamamaril sa Coronadal City. Ang detalye ihatid ni Riza Kamid, Kabanderang Riza, Ibandera mo. Bandera Live Report. Babaeng negosyante, biktima ng pamamaril sa Park Pag-asa, Barangay San Isidro, Coronadal City. Ayon sa ilang saksi, binaril umano ito ng riding in tandem suspect at agad tumakas matapos ang krimen. Inaalam pa sa ngayon ang pagkakakilanlan ng biktima at ang buong detalye sa insidente. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Riza Kamid, Basta Balita, Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, Cotabato City Health Office, pinag-iingat ang publiko sa bantaan ng chickenpox ngayong tag-init. Sa inilabas na impormasyon mula sa Cotabato City Health Office, binigyang diin kung nakakaranas ng ilan sa mga sintomas ng chickenpox, tumawag sa inyong Barangay Health Center o sa Cotabato City Health Office. Iwasang bumisita sa health center nang walang appointment. Ito ay upang maiwasan ang pagkalat ng sakit na ito sa iba pang pasyente. Isa sa mga kinakatakutang
kapag tag-init ang bulutong tubig o chickenpox. Ayon sa Department of Health, sanhi ito ng Varicella virus. Madali itong makahawa kaya pinapayuhan na i-isolate ang mga taong may bulutong. Maaring mahawa ang mga tao na natalsikan ng laway o nadikit sa balat ng taong positibo sa Varicella virus o chickenpox. Nakakahawa umano ito 5 araw bago o 5 araw pagkatapos lumabas ng mga butlig sa balat. Nagsisimula ito bilang pamumula ng balat at lumalabas ang mga butlig o pantal sa loob ng 3 o 4 na araw mula sa unang araw ng lagnat. Ang bulutong ay gumagaling sa loob ng 1 o 2 linggo. Ngunit ayon sa Cotabato City Health Office, inaabisuhan ang mga taong may roong sintomas ng nasabing virus na tumawag sa tanggapan ng City Health o sa inyong mga barangay upang makahingi ng tulong at gabay. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Lunes, ika-10 sa buwan ng Marso 2025. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team. Ako ngayon tagapagbalita sa Vino Heverola at ito ang Bandera News TV Cotabato. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang